Magandang magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan. So meron tayong mga nakapilang video dito na nagva-viral, no. Ano, unahin natin itong kay Easily, yung reporter. Nakakatawa naman kasi talaga to. Pero panoorin muna natin, no. Ito yung video. Ba't nawala? Ayun. So ito yung nagre-report siya. Hanggang binti na yung tuhod dito sa may kahabaan ng TAF. Hanggang binti na yung tuhod dito umaga, pabugso-bugso yung ulan dito sa Maynila. Kaya nakikita mo naman ay medyo hanggang binti na yung tuhod dito sa may kahabaan ng Taft Avenue, maging doon sa mga... So sinabi niya hanggang binti na daw yung tuhod. Ang tawag kasi dyan, hindi naman intentional na pagkakamali yan eh. Ang tawag yan, yun yung tinatawag na slip of the tongue. Sa akin, madalas mangyari yan sa pag nagvo-vlog ako. Minsan may mga nasasabi ako na yung parang iba, di ba? Kasi sometimes pag preoccupied ka, halimbawa kasi pag may pinag-uusapan na topic, di ba? Iniisip mo na yung sasabihin mo. Marami kasing idea na nasa utak mo minsan eh. Na minsan nami-mix up mo na. Nangyayari din sa akin yan, slip of the tongue. Pati yung yung sa mga reporter naman yan, siguro pagod or may hinahabol. Basta may factor yan kung ba't nangyayari yan eh. Same yan nung nangyari kay Sir Ed, yung sinasabi na basa ang tubig. Naalala niyo yun? Doon din siya pinagtawanan ng mga tao, yung basa daw ang tubig. Nangyayari kasi yun, hindi naman hindi naman uncommon yung ganung bagay. Kahit nga nangyayari din sa nanay ko eh, sometimes ang itatawag sa aking pangalan ng nanay ko, pangalan ng kuya ko. Nagkakamali din kasi yun eh. Yung parang, basta, lahat tayo nangyayari yung slip of the tongue na yan. Eh, siguro, hindi naman siguro dahil perfecto yung tumatawa. Nakakatawa naman talaga pagka may Then ito, nagsalita siya dito. Sabi ni Easily, sorry po, wala pang kain tulog. Next time kakain muna ako para hindi na hanggang binti ang tuhod. Ingat sa baha mga kapamilya. At least hindi siya pikon. 'Di ba? Naki-ride on na lang siya dun sa mga tao. Actually yung pagkakatawa dun sa pagkakamali niya, hindi naman pangungot siya eh. Talagang natuwa yung mga tao. Yun ang magandang term, natuwa. Iba kasi yung natuwa sa natawa, 'di ba? Ang natuwa yung paano ba? Natuwa parang happy ka. Happy na in the sense na yung nakakatuwa. Hindi yung pag nakakatawa, 'di ba? Minsan may pagka-negative ang nakakatawa pag natawa ka eh. May meaning na pwedeng maging negative kasi eh. Pero itong nangyari sa kanya, a little bit of nakakatuwa at nakakatawa. Pero wala namang damage. Lalo na maganda itong sagot niya na medyo humble. Pero kung ito ay mayabang pa, siguro nang away siya, na bumanat pa siya ng, akala mo mga tao, mga perpekto, mga ganon. Lalo siyang kaiinisan, pero tama lang to. Tingnan ko yung mga comments ha. Okay lang naman hanggang binti ang tuhod. Wag lang magdagsaan ang mga tae. Cute mo. Sabi ganon. Sino tumawa? Awayin natin. 'Di ba? Game naman yung mga tao din. Naiintindihan ka din naman. Hindi naman yun yung pagkakamali na mukha kang bobo. 'Di ba? Talagang naiintindihan ng tao na ito ay slip of the tongue lang. Now, speaking of reporter, meron isang nagva-viral din dito. Si Bernadette Reyes naman. Ito, may ibang take ako dito eh. Sinend din sa akin to. Ito yung post niya, Ito yung post niya. Kasi maraming sa kanya maraming nag-bash daw dito eh. So, ito yung unang post niya.
Sabi ni Ma'am Bernadette Reyes, ano to no? Reporter din. Anong channel to? Sa ano ba to? Sa GMA? GMA to no? Yung isa naman, ABS-CBN yun. Tama, si Easily. O sige, ito naman si Bernadette Reyes. Sabi niya, tuwing may bagyo, habang marami ang nasa loob ng bahay, nanonood ng TV, kumakain o nagtutulog, kami heto lubog sa baha. Tulog pa ang mga anak ko nang umalis ako sa bahay. 6:00 ng umaga. Dali ha, wait lang. Lagyan natin ng sounds. Dapat nilalagyan ng sounds to eh. So ito yung post ni Ma'am Bernadette Reyes. Tuwing may bagyo, habang marami ang nasa loob ng bahay, nanonood ng TV, kumakain o nagtutulog, kami heto, lubog sa baha. Tulog pa ang mga anak ko nang umalis ako sa bahay, 6:00 ng umaga. Gusto ko sanang yakapin, pero hindi na muna. Baka magising. May halong lungkot nang sinara ang pinto kasi hindi ko naman alam kung anong oras ako uuwi. Paglabas pa ng bahay, bumubuhos na agad ang napakalakas na ulan. Sabi ko pa naman hindi ako papaulan kasi kagagaling ko lang sa sakit. Pero sabi ng boss ko, itong trabaho namin, calling ang tawag dito. Yun bang kahit minsan dinadapuan ka ng lungkot, nahihirapan ka na, pero hindi mo magawang iwan. Kaya kahit na gusto ko rin huwag lumabas ng bahay, manood ng Netflix maghapon, kumain ng champorado at matulog pagkatapos, heto, lublob sa baha para maghatid ng balita. Mahigit 20 taon na ang lumipas, hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit. Alam kong delikado pero patuloy na naghahatid ng balita. Yung basang-basa na ang damit, nanginginig na sa lamig, pero tuloy lang sa trabaho. Yung gutom ka na, pero nagpalipas ka ng gutom. Oh! Di ba? Nagpalipas. Saan ba yun? Nagpalis ka ng gutom. Yung pagod ka na, pero may nahuhugot ka pa rin na lakas. Dahil kailangan may magbalita. Mahirap ipaliwanag kung bakit, pero hindi na kailangan pang ipaliwanag kung para saan. Para sa bayan. Uulit-ulitin para sa bayan. PS, ito ang isa sa mga huling bagyo coverage ng cameraman ko na si Kuya Boy dahil ilang buwan na ang senior citizen na siya. Kaya pala kanina, walang tigil sa kakapitik gamit ang camera. Mamimiss raw niya ang trabahong ito. Grabe yun mga kababayan ko. Sobrang nakakaawa si Ma'am Bernadette Reyes. At dahil dun sa sa post niya na yon, umulan siya ng bash. Di umano. Kasi nakikita ko naman yung niya, yung post niya, parang wala naman nagbabash, no? Pero kung meron man, 'di ba? Hindi naman siya binash, pero may pangilan-ngilan na nambash sa kanya. So ito yung mga nag-comment sa kanya. Putang ina, dami mo arte, buti ka nga may trabaho. Kami kaya nandito sa loob ng bahay walang trabaho. Yan pinili mong trabaho, palit tayo, kami dyan sa labas. Ikaw sa bahay, wala naman sahod. Pa-relax kami, walang income. Ikaw nasa baha, laki ng sahod mo, bobo ka. Dami mong satsat, edi mag-resign ka. Hanap ka na ibang trabaho. Alam mo itong huling may point itong pinakahuli eh. Pero ipapaliwanag ko mamaya, no. 'Di ba? Sabi nga ni Ma'am Bernadette Reyes, bobo putang ina ang inabot. Nung panahong sumusweldo na ako ng 13,000 pesos, may nag-offer sa akin ng trabaho sa finance na 50,000 pesos ang sweldo. Baka pagiging financial advisor to. 'Di ba? Depende sa commission kasi yan eh. Pero mas malaki ang pangarap ko noon kaysa sa halaga ng pera.
pumanaw na rin si mama noon kaya sarili na lang ang pangarap ko ang kailangan itawid sa araw-araw. Taong 2018 nakapasa ako na Foreign Service Officer sa DFA. Pagkakataon na maging ambassador ng bansa, muli mas malaki ang sweldo. Matagal na pinag-isipan, hawak ko na ang resignation letter pero hindi na nakarating sa mesa ng aking mga boss. Kumatok na rin ang ilang corporate job. Bla 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 bla, dami niyang sinabi ano. Hindi sa lahat ng pagkakataon pera ang rason, ang motibasyon. Ang layo naman nung ano ni ate. Mahirap maunawaan kung bakit tinalawan mas malaki ang sweldo. Sabi nga nila, you cannot please everyone. Kaya naman tanggap ko kung may mga taong hindi ako kailanman nagustuhan. Subalit nakakalungkot na sa kabila ng malinis na hangarin, tumulong sa bayan. Heto, mura pa ang inaabot. Sa kabila nito, hangad ko po pa rin na ligtas kayong, di ba? Tapos, meron pa siyang pahabol na post. Sabi nga, nakakalungkot na maraming nang kumopya ng post ko at sa halip na makita ang sakripisyo namin, ginawa pang katatawanan. Pinalitan ang mensahe para pagkakitaan sa mga susubok gumawa nito. I'll take action para mabura ang account page and will take legal action as well. Kung ako lang ang maapektuhan, kaya kong palagpasin. Pero may pamilya akong nasasaktan. Pamilya na bla 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 bla. So para nagbabanta na siya, no? Na sa mga susubok gumawa daw nun, para magdedemanda siya. Ganito kasi yun, ate, ma'am reporter, ma'am Bernadette Reyes. Ito kasing ginawa mo, no? Ang tawag dito ay trauma dumping. Ano ba yung trauma dumping na yun? I-research natin. Kapag sinabi mong trauma dumping, kasi pwede ko rin ipasok ito sa sa hindi siya hindi siya napapanahon na post, parang katulad nung kahapon, 'di ba, yung sa condo unit. Hindi siya napapanahon kasi Ano ba yung trauma dumping na tinatawag? Ito yung trauma dumping is the act of oversharing traumatic experience or difficult emotions with someone, often in an inappropriate context or without their consent, leaving the listener feeling overwhelmed and potentially re-traumatized. 'Di ba? Parang hindi naman willing, alam mo 'yon, hindi naman willing makinig yung 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 pinagsasabi mo, which is yung public. 'Di ba, sana kung kapamilya mo 'yan kung kapatid mo 'yan or basta yung malapit sa iyo, no? 'Di ba, sana kung kung ganun 'yan. Sa public ka kasi nag-post, ito na naman tayo Ang nakakabasa ka sa'yo kasi sa public ay mga tao, sometimes wala pang pinag-aralan at naghihirap sa mga panahon na to. Yung para bang dadagdagan mo pa. 'Di ba? Yung mga nag-comment sa'yo nang wala sa hulog, 'di ba? Tanggap na natin mga bobo yun Pero sometimes kasi yung mga ganito, hindi, kahit ako pagka ganito, nung unang nabasa ko to, I'll be honest, parang natoksikan ako alam ko gusto mong ipakita sa amin na yung kabayanihan nyo. Pero dapat ito, manggagaling ito dapat sa ibang tao. Hindi sa sarili mo. 'Di ba? Naintindihan ko naman 'yon, na gusto mong iparating kung ano yung paghihirap na ginagawa niyo sa trabaho na yan. Kaya lang, ginagawa mong reklamuhan yung yung public. Now, bawal ba yung ginagawa? Hindi naman bawal yan. Kaya lang, syempre, trauma dumping yung ginagawa mo 'Di ba? Ako, kung mababasa ko to, pwede ko naman palampasin to. Pero may mga tao kasi na dito hindi ito matatanggap sa ayaw at sa gusto mo. 'Di ba? Kasi may mga tao na siguro naiinggit sa'yo or kasi kalimitan yung mga nagmura sa'yo, mga wala rin trabaho Kasi ang dating neto sa kanila, nanunumbat ka.
Kahit nga ako ngayon, nung sinuri kong maigi yung ano mo, yung post mo, para ka kasing nanunumbat na parang kasalanan namin na nagre-report ka sa amin ng balita. Si Noli Di Castro nga, ilang dekada na, mas malala pa dyan. Naalala ko yung mga old videos ni Noli Di Castro. Hindi ko na naabutan yun Nakikita ko si Noli Di Castro nakalubog pa sa lahar nung araw, sila Jessica Soho. Hindi naman ganyan mag-trauma dumping 'Di ba? So kung yan ang naranasan, paano pa yung mga veterano na yun? Na buti nga kayo, ang technology ngayon, may mga cellphone na kayo Anytime pwede niyong tawagan ang pamilya. Panahon nila Noli Di Castro. May ganun ba sila dati? 'Di ba? Parang kasi yung ganito, no? Kung nahihirapan ka, kung nagrereklamo ka sa trabaho mo, di mag-resign ka. Ngayon, kung ayaw mo naman mag-resign, di tiisin mo. 'Di ba? Para kasing siguro partially naiintindihan ko naman. Siguro gusto mo lang kaming bigyan ng glimpse sa tinatahak mong profession. Kaya lang, ang dating nito, yung para bang tuwing may bagyo, habang kayo nagpapahinga, ako nagpapakahirap dito. Parang gano'n ang dating Parang nagrereklamo ka sa amin 'Di ba? Parang kasalanan namin na kailangan mo mag-report ng balita. Dahil kung ang motto niya ay serbisyong totoo, hindi naman dapat namin naririnig to Itong mga ganitong ba, unless tanungin kayo. 'Di ba? Ano bang mga struggles niyo bilang reporter? Ayun, kahit gusto ko magpahinga, kailangan trabaho 'Di ba? Pero yung biglang maggaganyan ka, ang unang sasabihin sa mga, hindi mag-resign ka. Gusto ba namin na magganyan ka? Di ba? Hindi naman namin kasalanan yun na yan ang pinili mo. Di ba? Just imagine, parang ganito yan Isang sundalo, nagsundalo ka, nag-undergo ka ng training, maybe nag-aral ka sa PMA. Tapos, nung nakapunta ka sa Mindanao, na-shock ka dun sa trabaho ng isang sundalo, yung patayan talaga. Ngayon, reklamo ka ng reklamo ngayon. Unang-una, wala naman nagsabi sa'yo na magsundalo ka. At saka dapat alam mo na yun bilang sundalo, dahil nakikita mo na sa pelikula yan, ginagawa ng mga sundalo na nakikipagbarilan talaga nakikipagpatayan talaga May clue ka na. Kung ano yun, tapos pagdating mo doon, magrereklamo ka na ganun ang buhay ng sundalo, na lagi natutulog sa tent, 'di ba? Hindi ka makakain ng maayos dahil puyat sa pagpapatrolya. Di wag ka, mag-resign ka. Parang ganito to Yung pagpupugay kasi, lalo na sa larangan nyo, manggagaling dapat yan sa ibang tao. Kasi parang, ano ba ang purpose nito? Wait lang, tanongin natin gusto mo lang ba kami i-share? Gusto mo bang purihin ka namin sa pinost mo? Yun ba ang gusto mong mahita dito sa post na to? Kung hindi, para maintindihan namin. Actually, kahit hindi mo ikwento yan, naiintindihan namin yung paghihirap ng reporter Just imagine nga naman, bumabagyo, nandun kayo, lalo na yung panahon ng Yolanda. 'Di ba? May reporter na nandun sa tinatangayan ng di ba may parang kapilya yata yun o simbahan na tinangayan ng bubong, na may reporter doon na videohan nila yung bagsik ng Yolanda. 'Di ba? Alam namin yun, may clue kami. Hindi kami dumb. Para kaya nga ano bang purpose nito? Humanap ng simpatya ba? Sa unang-una yan, naka-public yung post mo, di lahat yan mababasa, kahit mga taong walang pinag-aralan, kahit mga taong bastos, mababasa yan. Tapos matutroma ka pagka may mga negative o minura ka doon sa comment mo, di ba? At least itong isa, si Ma'am Easily, sa TV Patrol ito or sa ABS-CBN, humble siyang humarap. Siguro mga kapamilya din naman ito nasaktan nung kinutya siya doon sa pagkakamali niya, 'di ba? Doon sa hanggang
binti ang tuhod. Oh. Ikaw, men, di ba? So, isa ito sa perfect example na hindi, I mean, sa akin ha, kung akong tatanungin niyo, ewan ko sa inyo, kung kahanga-hanga itong ginawa niya, for me, hindi eh. Pagbubuhat kasi ng sariling bangko ito eh. Itong ganyan. Yung mga ganitong bagay, ay sinasabi ito pag tinanong ka lang. Ayun na para sa akin. Ngayon, kung okay lang sa inyo tong ginawa niya, di okay lang. Kaya lang naging issue kasi ito eh, kasi pinagmumura daw siya. 'Di ba? Ilang beses nyo man akong kutyain, murahin. Patuloy akong magsisilbi sa bayan. Uulit-ulitin para sa bayan. 'Di ba? Anyway, ano masasabi nyo dito sa 'di ba? Ayun, eto pala yung purpose mo sa halip na makita yung sakripisyo namin. Nakikita naman 'yon. Hindi naman kami bulag, 'di ba? Hindi naman kami bulag, kaya nga nakakarating sa amin yung balita dahil alam namin na may reporter na gumagawa nun. Ako, nakikita ko, ewan ko sa inyo, pag nanonood ba kayo, napapansin nyo ba yon? Diba? Napapansin naman ng mga tao yan. Kaya lang, ewan ko, siguro hindi mo na nararamdaman yun na na-appreciate kayo. Pero kasi dapat, hindi dapat manggagaling talaga sa inyo yung yung mga ganyang ganyang initiative para mapansin kayo. 'Di ba? Kahit nga mismong station nyo, hindi kayo pinagpupugayan dahil automatic na sa tao dapat 'yon. Ayun nanumbat pa Nalimot na ba ng mga panahon ng COVID na habang takot ang marami na lumabas, kasama kami sa mga nagpatuloy, sumbat, sinugal ang buhay sa labas. Di alintana kung dapuan kami ng COVID, di ba? Instead na okay na sana ito, men eh. Nagpaka-humble ka na dapat dito eh. Pero, kasi talaga eh, may mga tao talaga na, na magiging nega. 'Di ba? Kasama ba ako doon? Anyway, yun lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.